Parehas ang pananaw ni former Senate President Franklin Drilon sa NBI. Anya walang legal basis ang pagkanlong ng Senado kay Senator Bato. Hindi ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayo Pilipino, Mr. President. Pareho tayo Pilipino, kung pwede lang. Kung meron ako pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Nagmamakaawa kay BBM. Nasa kamay ni PBBM ang kapalaran ni Senador Bato de la Rosa na wanted ngayon ng ICC. Because the foreign policy is a matter for the executive branch to work to decide. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin din ni former Senate President Franklin Drilon na may conflict sa pagitan ng Rome Statute at batas ng Pilipinas at kailangan daw itong resolbahin ng Korte Suprema. Pero para sa dating mambabatas at DOJ Secretary, valid ang arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa. That's under the law. As a warrant is only valid if issued by the local court, by a court within the jurisdiction of the Philippines. The argument of the other side is that the warrants issued by the ICC is part of the law of the land because that is issued under the Rome Statute and we adhered and ratified the Rome Statute. Kaya kung si Drilon ang tatanungin, dapat kumilos ang administrasyon para isilbi ang warrant. Wala rin siyang nakikitang dahilan para kupkupin ng Senado si De La Rosa. I cannot find technically a legal basis for a protective custody. I am not aware of any statute which grants the Senate the right to issue a protective custody. And what does that mean anyway? Para kay Drilon, wala ring bisa ang Senate Resolution number 44 na nagsasabing dapat bigyan ng sapat na oras ang mga individual para sa legal remedies bago ito isuko. Binawi ng PNP-CIDG ang inisyu nitong sabina laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito raw ay bilang pagrespeto sa protection order ng Senado, ayon kay PNP spokesperson Randolph Tuanyo. Bukas sana pinasisipot si De La Rosa sa Camp Crame para sa investigasyon ng CIDG sa mga umano'y extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong drug war ni FPRRD. Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng manibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa. Nagpasalamat naman si Senator Bato sa naging hakbang ng PNP-CIDG. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.